Good morning! Good morning sa inyo, everyone! Hello! Kamusta po? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, tulad natin, malakas, walang naramdaman sa katawan, wag natin anin yung stress. Kasi wag na tayong ma-stress sa buhay natin. Lahat ng tao may mga kanya-kanya tayong mga dalahin sa dibdib, di ba? Pero wag natin yan laging isa-isip. Alam nyo, hindi pa, di ba? Kahapon dumating yung mga anak ko. Sinundo yung anak, ay si Botchok sinundo. Ay hatid, kito ko lang naman. Hatid na sana namin. Paglabas namin sa pintuan, nandiyan na sila. Hindi na sila tumawag. Surprise naman sila sa amin. Ngayon, hindi na kami natuloy. Kinuha nila si Botchok. No. Naiwan ni Botchok yung laruan niya. Kaya sabi ko sa lolo, naiwan ni Botchok to, may iyak pa naman yun, para gustong bumili ng kahapon, hindi siya makatulog. Sabi ko, matulog ka muna, nag-promise ako sa apo ko. Matulog ka muna, kasi kailangan, relax ka. Huwag mong iisipin yung mga problema na yan. Hindi naman yung problema. Gusto ko lang matulog ka, kasi para malaki ka na, big boy ka na. Di siyempre, may iyak-iyak na siya. Tingnan ko talaga kung ano siya. Sabi ko, magyayakis ako pag-gising mo, pupunta tayo na ng Lawson. Eto na, no. Ang bata nga naman, pag sinabihan mo talaga, kailangan anihin mo no. Ganyan. Katapos po, ayan. Sorry, malikot ako. Naglinis-linis na ako kasi nakatulog na siya Ngayon pagkagising niya, sabi niya, Mamo, yakis ako arudisyo, sabi niya. Ikuyo, sabi niya ganon. Hindi pa ako masyado, sabi ko, sige, tumati lang, mag-ano na tayo. Alika na, sabi niya. Kasi gusto ko nang bumili ng ganon. Sabi ko, pwede ba tayo sa diyan malapit lang naman kasi okay. Okay tayo. Hindi, sa Lawson lang meron nun. Hindi ko alam kung ano yun, Ngayon pumunta namin ng Lawson, dala-dala ko siya, nasa okay siya kasi ayoko siyang maglakad. Diba, ang ganyan talaga ang mamo, diba, ganyan ang mga, sa apo. Ayaw ko maglakad, ganyan na kami. Tapos, pumunta kami sa Lawson. Saan ba niya? Ibaba mo ako dito, sabi niya. Binaba ko naman yung apo ko. Tinanggal niya yung niya, pero hindi niya matanggal yung isang kaawit nung, dahil, siyempre, para naka-safety siya, di ba? Tinanggal niya, tulungan ko. Hanap siya, hanap. Ito yung sinasabi ko. Ito ba yung laruan ba na ganito? Ano ba to? Mga ganitong laruan, Ayan. May ano pala to? Mayroong 600, may iba-ibang presyo. Ay, marunong na ako ko, sabi niya. Ito, hindi ka pa to nakikita. Yung mga ganyan. Ayan, yung mga card na yan. Ano ba yan? Hindi ko nga maintindihan kung ano yan. Ayan, yung mga card na yan. Sabi niya, ito hindi ka pa to nakikita, Mamo. Pero kasi sale to Ito na lang ang bilhin mo, mura. Tapos nakita ko yung marunong siya magtingin, sale. Meron na kasi nakalagay doon. Alam niyo kung magkano yung 400 ata, may rin yung 400 na rin yung mahigit kasi may tax pa, di ba? Ngayon sabi ko, sige, ano pa? Kuha siya. Ito lang sabi niya. Sabi ko, wag lang puro chocolate, ayoko niyan ha. Sabi niya, sige, hindi naman chocolate niya. Pero nakita ko sa niya, wag na matamis ha, wag na matamis. Ngayon, maya, sabi ko, pupunta ako ng Lawson. Sumama siya, naka-walker siya naka-stroller siya. Nagdala ako ng bag doon para pagka hindi na ako magbubuhat, naka na lang doon sa Ilan lang maganda rin doon sa pag namimili kami, may kang hindi ka nahihirapang magbuhat. Dahil hindi ko yung dala yung basket ko na may gulong. Yun. Pagka namimili kasi ako, yun ang dinadala ko pag pumunta ako ng okay. Yun ang dinadala ko kasi may gulong na siya. Tapos doon ko na inilalagay yung basket ng supermarket para hindi na ako kukuha ng car nila. Pili siya. Pili siya ng kanya. Pili siya ng mga sabi niya sa akin, doon ako natawa, kaya kinikwento ko to. Ang sabi niya sa akin, walang sigarilyo si Lolo. Tsaka, tabako na Lolo. To, biro. Sabi niya. Kasi ko, meron na doon kasi di ba nakabili na tayo ng isang araw, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sigaw, tama, what tayo, sabi niya.
Sabi siyo, lolo, musina, ano daw, pag wala daw inumin lolo niya, parang malungkot. Tsaka pag walang tabako. Ang kaibahan naman nila ni Mikasa, ayaw ni Mikasa sa tutuusin lang na iinom ang lolo niya at saka magtatabako. Tapos sinasabi niya, biyo kay Aro di siyo. Mayroon daw sakit ikaw, di ba? Di ba bawal sa'yo yan? Ganon. Pero nakikita rin niyang malungkot lolo niya, ipong dakin eh. Ipong daki, ganon. Ang sabi ng ni Mikasa, isa lang, okay lang, sige, isa lang. Yung mga nakikita ko gano'n, natutuwa ako kasi care nila yung lolo nila. Yun, oo. Lahat naman sila eh. Lahat naman sila mga apo ko dito. Ang ano nila lolo. Kahit yung nasa Pilipinas, pag nagkausap lolo. Kasi, mas sila sa lolo nila. Tawag dito. Kaya sabi ko nga eh, ang apo ko lang na ano sa akin, si Bochok. Pag daw dumarating ako doon, sinaskwento din naman ng lolo niya. Pag dumarating daw ako doon, ay siya doon sa bahay nila, ni Mean, at hindi ako kasama, hahanapin agad ako ni Pocho. Pero isang apo ko naman, na bunso, na si Ryusei. Naku po, Diyos ko, suplado. Tatawaran ka niya, tapos, ito yung kinikwento ko sa mga apo ko eh. Iba-iba talaga kasi sila eh. Tatawa ng kanya, ngingitian kanya, tapos titignan kanya ng ganon. Pero no, hindi siya sasama sa'yo. Yun, ganon. Katulad nung nandito sila, di ba, ang anak ko umuwi ng Pilipinas. Kasi may nilakad sila doon. Nandito sila, kinuha ko sila. Magulo, walang magagawa, bata eh. Minsan kasi nakakasigaw ako kasi nagugulat din ako. Dahil, syempre parang din ako eh. Yung, alam mo na, high blood kasi ako, ayoko, naiinis ako, ganon. Eto na. Tapos, hindi talaga siya sumasama sa akin. Totoo lang, hindi siya sumasama sa akin. Sumasama siya talaga doon lang sa nag-aalaga sa kanya. Kahit anong gawin ko, pero babae, bibigay ako, kukunin niya. Pero kasama, hindi. No. Ganon. Nakakatawa yung bata na yun. Talaga naman grabe. Totoo lang. Ay, nako. Ang dami kong experience sa mga apo ko. Yung sa Pilipinas naman, syempre doon naman kasi sila lumaki, ako yung na dito. Ang naalagaan ko lang na yung panganay ko, tsaka yung pangalawa. Panganay at pangalawa, yung mga anak ng anak ng babae, na ko talaga. Pero yung mga anak kong lalaki, pag nandun lang ako, tsaka ako sila nakakasama. Tsaka kaya pinapunta ko sila dito nung nakaraang mga how many years na naman nagdaan, baka bata pa sila. Kaya nga sabi ko sana kapag medyo okay na, 'di ba? Na kaya natin na 'yan, no? Kasi noon kinuha ko yung pamilya eh. Tapos yung pamilya na lang ni Idoy, ang hindi ko pa nakukuha yung mga anak niya, yung mabisita rito. Yun ang gusto kong makarating dito, yung gusto mag-aral magdoktora. Diyos ko po, ang gusto ng bata na yon. Kaya sabi ko lang sa kanya, sige, porsigihin natin. Basta okay lang, wag kahit hindi ka masyado, pero talagang matalino naman po. Tapos, di yun, nakikita ko sa mga apo ko yung nangyayari na maano sila sa lolo nila, makare sila. Kaya naman yung lolo nila, gilo sa kanila. Alam niyo pa ba na pagdating ng Biyernes at ang lolo nila ay katapusan magtrabaho, kung hindi ko sasabihin na pahinga ka, bukas natin kunin. Nako, pagkatapos maligo nun, hindi pa kakain na palinan po ng kape. Ayun, pag naubos yung kape, pupunta na kami sa apo. Kukunin na naman, tapos lagay na dito. Minsan nag-iisip ako, sabi ko, hindi kaya niya na araw-araw ako may trabaho. May araw-araw din naman. Alam niyo kasi sa bahay, hindi na mawala ang trabaho, di ba? Araw-araw yan, may trabaho ka. Daig mo pa yung, pumapasok sa pabrika. Kasi sa Gemba, pagdating yan Sabado, Linggo, nahasayo na lang kung gusto mo magpumasok. Dahil tatanungin ka naman. Pero dito sa bahay, mula Lunes hanggang Linggo, Lunes ulit lang, walang katapusan kung hindi ka aalis. Doon. Kung hindi ka magyayasumin ng sarili mo. Pero talagang talagang wala kang tigil.
Kasi halimbawa, nakaayos ko na lahat. Katulad ngayon, wala na akong ano, inayos ko na lahat. Meron ka pa rin magagawa. Bakit ka mo? Punta ka dun sa kukut-kutin mo na naman, linisin mo naman. Ganon, wala kang hinto talaga. Dahil kahit na gusto mo matulog, pag nakatulog ka, pag nakahiga ka, may naisip ka, ay gagawin ko nga pala yung nakalimutan ko kanina. Di ba mga ganon? Yun ang sinasabi ko, na wala tayong hinto sa pagdating sa bahay na pera na lang kung talaga ikaw ayaw mong kumilos. Di ba? Totoo lang ayaw mong kumilos. At saka nga pala, may sasabihin ako. Hindi ko nga alam kung ako. Dahil pagka nangangawit siya, masakit. Kasi tinamaan to ng kama do sa aking pag-arbay do sa hotel. Meron kaming pinasok na kama doon kasi ang matutulog is ayaw nila maghiwa-wala, gusto nila sa isang room. Ngayon, merong 3 yata sila, dalawa lang yung kama, kaya nag-extra kami. Yung pinasok namin doon, hindi namin alam na pag tinutulak, mabigat naman talaga, tinutulak. Hindi namin alam pareho na sumisipa pala yung bigyan bumabagsak kasi spring. Alam niyo, totoo lang, ito kahapon, nag-try ako, yung may hawak ako, nangangawit siya, masakit. Kailangan ko na ibigay yung yung aking sa may papasukan kasi ulit ako. Yung aking by data. Ngayon, maglilinis lang naman ako. Wala namang problema, maglilinis lang naman. Kaya lang pag may hawak ako, parang nangangawit siya, masakit. Kausapin ko ang aking boss. Sasabihin ko na kung pwede. Kasi wala pa isang bantong na ano ba to? Wala pa isang bantong nangyari noon nabaksakan. Padlang linggo pa lang, ganun. Yung hinilot nung kasamahan namin. Ngayon, nang hinilot niya, medyo nawala yung itim tsaka yung maga. Pero kapag ka nagpapagod siya, yung madaling mangawit, masakit, kumikirot. Oo, masakit talaga. Ngayon, ipagbigay ko sa kanya ng so kasi na yun sa A1 na kami mag-uumpisa A1. Siguro naman, anin ako ni Lord, lagyan ko na lang siya ng salumpas. Diba? Kasi baka, alam nyo na lang naman to Kasi ang bigat nung, para alam nyo ba nung tinamaan to? Alam nyo, hindi ako talaga nakahinga. Ang tagal, tapos nung na ako, bigla kami nagtawanan. Tapos sabi sa akin nung kasamahan ko, sabi niya, naku, hindi ko alam na hindi mo hawak. Sabi ko, wala din ako alam na sumisipa pala yan, yung biglang bumabagsak. Tama-tama, kamay ko talagang, hindi, wala kasi alam Hindi ko nahabol yung hawak kasi talagang bilis Pagdating nung, napahinto ako, siyempre, kasi tapos na kami nun Ngayon, pina-extra ipasok. Tapos, ayun, hindi na mahilot ng kasi ang itim na. Walang may kasalanan naman talaga. Ganun na aksidente, walang magagawa aksidente yun. Diba? Kaya sabi ko nga, kaya ko yan sigurado. Kasi para sa mga anak at apo, diba? Alam nyo kasi, hindi natin masasabing buhay sa Pilipinas. Dito, marami ding nawala ng trabaho. Humina ang kumpanya. Pero, hindi katulad sa Pilipinas ang hirap. Kasi dito, may makukuha ka. Doon hindi ko alam. Kasi hindi man ako nagtrabaho doon sa kundi ang trabaho, hindi ako nagtrabaho sa Gemba doon, pabrika Ang trabaho ko beautician ako Yun. Kaya hindi ko alam mga pasikot-sikot sa mga Ngayon, dito, iba kasi dito, diba? Yun talaga magkakaroon ka kahit na halimbawa natanggal ko sa trabaho, may makukuha ka pa rin. Tapos, madali din naman ang pera dito pag masipag ka. Marami ding future dito. Totoo lang. Tsaka iba, syempre. At saka dito, pag sinabi mong ayuda, hindi ka napipilit pupunta dun sa Totoo lang po. Yung magkakagulo katulad ng Pilipinas, ang gugulo na pag may ayuda, ang ingay, di ba? Dito po wala. Kasi dito, binibigyan ka ng hangaki. Yung hangaki, yung sulat. Sulat na ganon, ilalagay dyan sa bahay mo. Lahat ng bahay merong ganon.
ibibigay sa iyo yung ayuda mo. Makikita mo na lang yun doon sa bangko mo. Ganon katindi rito at ganito din dito, mabilis